Nagtagal kami ng ex ko dahil sa pananakot na ipagkakalat ang nangyari sa amin. Hi Kuya Jeff. Maganda araw sa iyo at sa mga tagapakinig. Tago mo na lang ako sa pangalan Ellen. First year college ako noong unan may nangyari sa amin ng ex-boyfriend ko. At di ko inaasahan yun na masyal ako sa boarding house niya nang hindi alam ng parents ko. Dahil napaka-strict talaga nila kaya pinili ko magtago. Only girl ako sa family namin, 3 lalaki ang kapatid ko at ako ang bunso kaya siguro ganun na lang sila. Last strict bahay eskwela couple lang po ako kaya ang taas ng tingin ng mga tao sa amin dito. Grabe ako ay respeto at di raw ako kagaya ng ibang kabataan. Back to story, so nagpunta ako sa boarding house ng ex-boyfriend ko. At ayun na nga, mamasyal lang sana ako nang hinalikan niya ako. Nung una ay nabigla ako kasi first kiss ko yun. Kuya Jeff. Pero nag-sorry siya. Sunod na punta ko sa kanya sa boarding house, nag-inuman kami ng mga pinsan niyang iba. Kuya Jeff. Nalasing po ako. At hinalikan niya ulit ako. At dito nga may nangyari sa amin dalawa. Tinanggal niya si bra at pang-ibaba ko. At sa sobrang bilis ng pangyayari, ay nakabaon na agad sa akin matigas na bagay. At labis ako nasaktan. Pilit niya kasi pinapasok matigas na bagay sa perlas ng sinangalan ko. At napayakap ako ng sobrang mahigpit at may kasama agulgul na sigaw. Kuya Jeff, dahil first time ko hindi huminto yung dugo sa perlas ko. At lubos ako nasaktan sa ginawa ng ex-boyfriend. Ang saya-saya niya noon kasi siya nakona sa akin siya lahat. Ako naman itong hindi mapakali. At sinabing ko huwag na uulitin yun. At nung una ay pumayag naman siya. Natatakot ako. Kuya Jeff, na may makaalam. Natatakot ako sa pwede gawin ng tatay ko sa akin. At husgahan ako ng ibang tao. Fast forward. Matapos may mangyari sa amin, unti-unti nagbago siya. Akala ko iba siya dahil gaya ko at same kami ng religion at active din. Day church, madalas na niya ako pinapupunta sa boarding house niya. At kapag sinasabi kong busy ako sa study, bigla-bigla siya nagagalit. At hindi ko daw magugustuhan ang gagawin niya. At kapag lagi din ako pinagbibintangan na may lalaki na daw ako sa school. Kaya hindi ako nakakapunta sa kanya. Mahal ko siya nung una. Pero sa mga ganyan pakikitungo niya nagbago ang lahat, iba na siya. Mas lamang na ang takot sa akin. Maski mga kaibigan kong lalaki na dati ko na kasama mula elementary ay pinagseselosan na. At ang paniniwala niya kapag college na nagpapatira ang iba sa mga professor o naghahanap ng scholarship. Mahilig ako mag-apply ng mga scholarship pero sa mga government po iyon at sa mismong CHED at hindi sa lalaki. Dito ay lagi na lang may nangyayari sa amin na kung hindi ako pumapayag ay masyadong madaming diskusyunan na may lalaki ako. At kapag hindi ako pumayag ay ipagsasabi niya na siya nakona sa akin para makita ng mga tao na malandi daw ako. Sobrang hirap na kahit labag sa kalooban ay sige na lang. At paulit-ulit na may nangyayari sa amin. At di ko alam kung kailan matatapos ang banggungot na iyon. Takot din ako sa parents ko na malaman nila para na akong mababaliw pero mas pinili ko ikalma ang sarili ko. Dahil gusto ko makatapos, nagpatuloy ito ng 3 taon hanggang mag 3rd year college ako. Ang hirap, Kuya Jeff. Nahawak ako sa leeg ng taong ito. Pandemic nung 3rd year ako, naiisipan ko mag-working student para makatulong ako sa parents ko sa pag-aaral. Sa dami na din ng gastusin dahil dito ay hindi na ako nakakapunta sa kanya at dito nagsimula ang matinding away. Dahil sobrang busy sa lakad at sa work, wala na din time tumawag sa kanya, pinagbibintangan niya akong may lalaki sa work ko na may iba na ako. At dahil sa pagod at stress at idagdag pa siya punong-puno na ako. Ay sinabi ko sa kanya isipin niya yung gusto niya isipin. Naghamon siya ng break at dito ay pumayag agad ako. Kinabukasan ay chinat ako ng hipag ko. At pinagsabi niya na may nangyari sa amin, siya ang nakona. At lalaki raw daw ako. At ngayon ay may lalaki na naman daw ako sa work ko. At malamang may nangyari na daw sa amin ng lalaki ko, naniwala ang hipag ko. Umuwi ako sa bahay at nasampal ako ng tatay ko. Magsabi daw ako ng totoo, ako naman syempre tinanggi ko sa takot ko sa tatay ko. At sa takot kong mapatigil sa pag-aaral, nagdesisyon sila na i-demand ang ex ko at magpa-medical ako. Kuya Jeff, dito na ako natakot dahil sa medical ay makikita nilang di na talaga ako V. Iyak ako ng iyak na hindi na kumakain.
Dito ay naisipan ko na din kitilin ang buhay ko sa kahihiyan at wala na mukhang may haharap. Sa bawat pikit ko nakikita ko sa pagmumukha ng ex ko. At lalo ako naiyak sa bigat ng pakiramdam ko. Kinausap ako ng aking ina pagkaalis ni tatay. Dito ay pinaamin niya ako, sinabi ko sa kanya mula umpisa may nangyari na sa amin lahat-lahat. Kuya Jeff, ay napayakap ako kay nanay. At pati siya ay naiyak na din. Mas lalong bumuhos ang luha ko dahil dito. Ang sabi ni nanay hanggat maaari huwag daw ako aamin sa iba. At hindi pwedeng malaman ng aking ama dahil baka ano pa ang magawa sa akin. At ipakasal pa ako sa taong iyon ang patakaran kasi ng aking ama ay kung sino ang makauna sa babae ay siya na ang kanyang mapapangasawa. At grabe lang hindi tinuloy ang demanda at ang sabi ko ay hayaan na lang siya. At ayoko na siya makita masisira ang image ng religion kung sakaling umabot sa ganun. At nakinig naman ang aking ama sa akin, sinang-ayunan naman ito ng aking ina. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyo Kuya Jeff at na-ere mo kwento ko, solid follower at tagapakinig. Sa mga gusto mag-share ng short story ay maaari ako kontakin sa email na jefftv1985@gmail.com. At kung nag-enjoy kayo baka naman, paki-follow yung page na to pa at marami salamat. Maaari nyo rin ako suportahan sa YouTube channel ko Jeff TV. Baka naman.